Hello everyone, welcome back again to my channel, and for this video, i-share ko naman sa inyo yung mga experience ko. So bakit magastos kapag nag-apply ka ng trabaho papuntang Japan? So anyway di ay gastos gid siya kaayo kay syempre una sa tanan sa requirements pa lang daan daghan na kay kag i-comply nga requirements. So ang sa ako sa una kay ni travel pa jud ko kay nagkuha ko cab form, ang sabi tawag ani cab form, travel pasad ko padulong sa province para ano siya tanan akong requirements. Pagkahuman ana mo adto na sad ka sa agency, magpa-line up ka kung unsay gusto nimo nga applyan. Pero di pa ka sure kung i-apply nimo nga do madawat ba kadayon kay nga naman daghan mo mong aplikante day. Dili man kay ikaw ra ang aplikante, daghan kay mong aplikante. So mauna siya nga dili gid siya lalim mag-apply o para Japan. Pero kung matsambahan jud ka, kung usa lang ka ka-interview, di ka parehas na ako nga naka-interview ko kadaghan. Akong interview sa una, dugay kay ko nakuha sa employer kay ngano sa first na ko nga interview kuan na kamo kikuha 5 out of 20 nga candidates. Ikaduhang interview kuan ra gikuha nila 10 out of 40 nga candidate out of 40 nga gi-interview. So man na siya nga kanang naang kuan akong tambag ninyo nga kung naamoy trabaho sa pagkakaron, ayaw sa jud mo og dali-dali og hunong sa inyong trabaho. So kung kuan mo nga naamoy interview or naamoy mga lakaw, excuse sa jud. So ayaw lang mugtug-an sa inyong gitrabahoan nga nang-apply mo kay syempre expect na sila nga mo exit ka sa ilang gitrabahoan, i-in ka sa imong gitrabahoan karon nya dili pa ka sure nga madawat ka sa sunod nga imong gi-applyan kay takes pa na siya og dugang panahon. So mo ni siya nga akong tambag ninyo kung mga apply gani mo para Japan, ayaw mong dali-dali og undang. Don't quit your recent job. So dili mo magdali-dali undang sa inyong trabaho. Ikaduha, kinahanglan nga magtiis mo, magtiyaga, magtiis din kung kompleto na inyong requirements, kung wala lay problema ang inyong medical, don't quit or don't give up. Kasi kung mo-give up ka, pildi ka, sayang ang mga requirements. So, dako siya og sweldo nga ri, basta ang yen, okay lang siya, taas siya, pero ang yen, dako siya og sweldo nga ri. Pero, ipahamak ka sa training, ipahamak ka sa first palang daan, lisod jud siya. Pero kung makaluy-an na ka, labi na maka-eskwela na ka, na kay employer, chamba nagid siya may chance na gyud ka, basta wala lang kay problema sa imong medical okay lang. Dili naman ka pwede once nga ma-hired na ka sa employer, na kay employer, dili na ka pwede nga mo quit kay ngano man lisod na sad kaayo pagpangita ang employer og puli para nimo. Kay ngano man ang employer dili man na sila ingon nga mag-stay na sila og dugay. Kung naa sila interview, balik man na sila og kuan Japan, balik man na sila. So usara na sila kaadlaw, balik na sila Japan ya. Kung mo quit ka na naka-employer, kung mo quit ka, maglisod na sa dang agency papangita og puli nimo. So man siya kung tambag ninyo nga kung ma-hire na gani mo, ayaw mo og quit, kung okay lang kuan siya sa training juday ka nang say tawag ani, pressure siya sa training. Kay sa amo nga time sa una, ambot murag na usab na maron ang patakaran, di naman kuno kayo pressure lahi ra sa amo sa una nga daghang kay kag memorization. So dapat kada adlaw daghan kay kag memorization sa grammar no, kinahanglan dapat magkuan ka, sabay tawag ani, kinahanglan nga magbuhat ka og sentence ya. Pagkahuman magbuhat mo og drama. Ang inyong trabaho dito magsige ra gyud study og kuan Japanese no, for at least 4 months siguro ka pin ya. Kung yahay na kaayo, kung na kay certificate of certificate of eligibility, kay sure na jud ka nga makalarga ka. Pero ighuman kung makalarga na mo, dili mo direct sa Kodjo na pa mo 1 month nga training dire sa Japan, 1 month siguro kapin
murag training ninyo, so mag-study na sad mo. Pero actually siya, kung dili man gid siya yung mga importante jud kayo ang grammar, kay ano, kung naalang kayo ma-memorize nga mga basic, maura man ay kuan kay igabot sa akong production inyong gitrabahoan, dili mo magsigtabi og naa sa production. So about lang sa inyong trabaho, di man gawas lang siguro kung restaurant inyong gi-applyan, pero mostly karon kay murag di man gid sila mag-hire siguro og mga foreigners nga trabaho og restaurant, kay kinahanglan sa restaurant mo kinahanglan jud nag fluent nga ni Hongo kay mo entertain pa na customer. So mao na siya akong tambag ninyo nga don't give up and don't quit your job. Sa pagkakaroon nga na mo trabaho hinay-hinay lang, so mananghid mo sa inyong previous nga amo, mamutbot sa mong panagsaya sa mong tugan sa tinuod jud, kung tugan mo sa tinuod aw pildi mo. Ya dili pa mo sure nga makasulod jud, dili mo sure nga makuha ana nga interview. So mao na siya akong gibuhat sa una. So hope nga nakakuha ka ni og kuan niyo mo na siya akong mga advice ninyo, mga technique ninyo, charot mura jud ko correct. So see you for now. Ano ako siyang gibisaya, ngano siyang ako siyang gibisaya og tabi kay ngano para laktod-laktod ang atong tong istorya, dili ka mag kurik-kurik og ba laktod siya, dili siya pwede nga kanang say tawag ani mahunong-hunong kay ngano kung ako siyang Tagalogon magloading ko kay ngano wala man gid ako siya gigamit ang Tagalog, naglantaw ra kog TV pero ang Tagalog wala gid ako siya gigamit sa pang-adlaw-adlaw nga gimbuhaton kay syempre Bisaya kay tangda ko taga Cebu ta wag gitaon ta kata ako Manila kay usa man sa tag Manila in town oy. So mao na siya nga ako lang siya minisayon, syempre makaistorya ko Tagalog oy. Pero sometimes talaga magloading talaga kung akong Tagalogon, so ano ko na lang siya Isibuano para yung istorya ko is diretso talaga siya, charot. Okay, sa ngayon hanggang dito lang po yung mga experience ko na na-share ko sa inyo. Bye bye, see you.